Isa na namang bansa ang namula ang langit. This is not a coincidence. May gustong ipaalala ang Diyos sa atin. Panoorin po natin. Isang nakakamangha at tila misteryosong tanawin po ang naging usap-usapan ngayon matapos magkulay dugo ang langit sa lungsod ng Mias sa bansang Russia. Ang video na ito ay mabilis po na kumalat sa buong mundo at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Maraming mga tao po ang natatakot habang ang iba naman ay abala sa pakikipagtalo sa mga comment sections kung ito na ba ang totoong senyales ng pagbabalik ng ating Panginoon. Normal lang naman po na makaramdam tayo ng pagkabahala kapag nakakakita tayo ng mga kakaibang pangyayari sa kalikasan, lalo na kapag pinag-uusapan po ang patungkol sa huling panahon. Sa ating panahon ngayon, marami tayong napapansin na mga pagbabago sa mundo, mga kalamidad at mga kakaibang senyales sa kalangitan na talaga namang nagpapaalala po sa atin sa mga nakasulat sa Biblia. Imbis po na ubusin natin ang ating lakas at oras sa pakikipagtalo kung anong petsa o kung anong eksaktong kaganapan ang magpapatunay sa pagwawakas ng mundo, mas maganda po na tingnan natin ang mas malalim na mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Ang Biblia po ay hindi ibinigay sa atin para tayo ay magtakutan o mag-away-away sa social media patungkol sa mga huling araw. Ang totoong layunin ng mga paalala ng Panginoon ay upang bigyan tayo ng pag-asa at gabayan ang ating pamumuhay habang tayo ay naghihintay. Kapag pinag-aralan natin ang mga sinabi ni Jesus patungkol sa mga huling araw, makikita po natin na ang kanyang focus ay palaging nakatuon sa ating kahandaan at hindi sa walang katapusang debate. Ang kahulugan ng pagiging handa po ay ang pagkakaroon ng isang buhay na tapat, may pagmamahal sa kapwa at may malalim na relasyon sa Diyos sa bawat araw. Sa buhay po, madali tayong madistract sa mga viral videos at mga kuro-kuro ng mga tao. Ngunit ang pinakamahalagang aspeto na dapat nating bantayan ay ang kalagayan ng ating sariling mga puso. Ang huling panahon po ay hindi dapat katakutan ng mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Dahil ang bawat senyales po ay paalala lang ng Diyos na ang Diyos ang may hawak ng kasaysayan ng buong mundo. Sa halip na matakot sa mga senyales po sa kalangitan, ang tunay na pananampalataya ay nagtutulak sa atin na mas maging mabuting tao, mas maging mapagbigay at mas maging masipag sa pagbabahagi ng mabuting balita. Ang pagiging handa po ay isang active na desisyon kung saan pinipili nating mamuhay ng tama ngayon, bukas at sa mga susunod pang mga araw. Pinaalalahanan tayo, kaya nga maging handa rin kayo sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang talatang ito ay nagbibigay po sa atin ng kapanatagan dahil tinuturuan tayo nito na huwag nang mag-alala sa mga bagay na hindi natin kontrolado, tulad ng eksaktong oras ng pagbabalik ng Panginoon. Ang tanging kontrolado natin ay ang ating mga desisyon sa kasalukuyan, kung paano natin tinatrato ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan at kung paano natin pinapanatiling malapit ang ating sarili sa Diyos. Ang bawat kakaibang balita o pangyayari po sa kalikasan ay dapat magsilbing isang malumanay na paalala upang ayusin natin ang ating mga buhay at iwanan ang mga bagay na nagdudulot ng gulo o kasalanan. Ang mundong ito ay pansamantala lamang po, kaya ang ating pinakamagandang investment ay ang ating espiritual na buhay na walang katapusan. Kapag ang iyong buhay ay nakatali sa pag-ibig ni Jesus, walang anumang pulang langit o kakaibang bagyo ang makakapagnakaw ng kapayapaan sa iyong puso. Magkaisa po tayo na maging liwanag sa madilim na mundong ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng totoong pananampalataya na nakikita sa gawa. Mga kapatid, ang tunay na karunungan sa huling panahon ay hindi nakukuha sa pakikipagtalo sa mga senyales. Ito ay nakikita sa pusong laging handang humarap sa Panginoon.
Amen. Share this message and you can follow this page dahil araw-araw po tayong nagbabahagi ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. This is all for Jesus.